Sa pagpapatuloy ng ating istorya. Sa sandaling yon, bahagyang napailing si Su Changyu, worry bang may bigat na hindi niya kayang itago, bakas sa kanyang mukha ang pag-aalangan, ang kahihiyan na tila isang ulap na ayaw lumisan, marahan niyang binigkas, halos pabulong, na may halong pangamba. Little brother, nasaan ang dalawang painting na yon? Bago pa man tuluyang lumubog ang katahimikan, mariing itinuro ni Yep-ing ang itaas, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa pagtataka. Worry bang may lihim na nakatago sa kanyang dibdib? Buong tapat niyang sinabi, isa ay nasa bahay, at ang isa na may ibinigay ko sa aking second senior brother. At hindi pa doon natapos, sapagkat may lamang sa kanyang tinig nang magtanong siya, may mahinaong ekspresyon na naglalaman ng paggalang, nais mo ba ng isa, senior brother, maaari ko itong kunin para sa iyo. Sa puntong yun, si Su Changyu ay pulang-pula ang mukha, tila ba isang mandirigmang buong araw na naglakad sa ilalim ng nagbabagang araw, bakas ang matinding kahihiyan, at mariin siyang sumagot, halos nanginginig, hindi, nagtanong lang ako dahil sa kuryusidad. Paano ko hihilingin ang isang bagay mula sa isang junior? Ngunit sa kanyang isip, mariin niyang sinabi, puno ng pagigting, hindi ko pa rin masabi, ngunit salamat sa langit at si Xiao Chen ay nakakuha ng isa, sapat na yun. Sa sandaling yun, bahagya niyang inakbayan si Yep-ing, pilit na pinapakalma ang sarili, ayaw ipakita ang lihim na binabalak at ang pagkailang na kumakain sa kanyang loob. Kasabay nito, kalmado niyang wika, little junior brother, ipagpatuloy mo ang mabuting gawain, dumaan lang ako upang kumustahin ka, kung wala nang iba, ako ibabalik na. Ngunit bigla siyang napailing, sapagkat may kakaiba siyang napansin kay Yep-ing, mariin siyang nagtanong, may halong pagtataka, ha? Sa totoo lang, mas matibay ka kaysa dati, hindi ba? Nang marinig yun, agad nagbigay ng thumb si Yep-ing, dahilan upang mapasinghap si Su Changyu, ang kanyang mukha ay nagningning sa kasiyahan, masigla niyang sinabi, puno ng pasasalamat, lahat ng ito ay dahil sa top-grade technique na ibinigay mo sa akin, senior brother. Mariin namang nagtanong si Su Changyu, nakakunot ang noo, puno ng pagdududa, top-grade technique, anong top-grade technique? Sa sandaling yun, tumayo ng matuwid si Yep-ing sa harap ni Su Changyu, walang bakas ng pag-aalangan, buong tapang na inilahad, ang primordial God Demon Body Refining Art na ibinigay mo sa akin, nakalimutan mo ba? Ngunit sa kanyang isip, mariin siyang napabulong, puno ng paghanga, tunay ngang si senior brother, para sa kanya, kahit ang isang God-tier technique ay tila isang manual lamang sa gilid ng daan, kung ganoon, gaano kalakas ang senior sister na kinatatakutan niya. Dahil sa narinig, walang sabi-sabi, tumalikod si Su Changyu, dahilan upang mapailang si Yep-ing, puno ng pagtataka at pagkagulat, bakas sa kanyang mukha ang bigat ng damdamin, habang mariing nagwika sa sarili, Su Changyu, pigilan mo, huwag kang magtanong, ang pagtatanong ay magdadala lamang ng kahihiyan, ang iyong Dao heart ay mababasag. Dagdag pa niya, na may madilim na ekspresyon, paulit-ulit na inuusal sa kanyang isip, siya ang little junior brother, siya ang little junior brother, siya'y isang halimaw, siya'y isang halimaw. Samantala, habang nakapako ang tingin ni Yep-ing sa likod ni Su Changyu, mariin siyang napasinghap, sabay iling sa gilid, bakas sa kanyang mukha ang pag-aalangan at pagtataka, at mariin niyang tinanong, puno ng hinanakit, hindi mo ba ako tatanungin kung kumusta ang aking training, senior brother? Sa puntong ito, makikita ang mukha ni Su Changyu na worry bang isang multo, nilalamon ng bigat ng kanyang damdamin, bakas sa kanyang ekspresyon ang pagkalugmok, ang pagkawasak ng loob, habang mariin niyang binubulong sa isip, ngunit, hindi ko na kayang pigilan. Pagkaraan, bahagya niyang sinipat si Yep-ing sa likuran, nakataas ang mga kilay, malamig ang tinig, at mariing nagtanong, little junior brother, ano ang palagay mo sa teknik na itinuro ko sa iyo? Bago sumagot, mariing tumitig si Yep-ing, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa kasiyahan, at buong seryosong wika, napakalakas, lubhang makapangyarihan, isang body refining art na yayanig sa kalangitan. Mabuti, malamig na tugon ni Su Changyu, sabay talikod upang umalis, dagdag pa niya, bago tuluyang makalayo, na may kalmadong tinig, mag-ensayo ka ng mabuti, huwag mong sayangin ang pinaghirapan ng iyong senior brother. Nang marinig ito, walang pag-aalinlangan at masiglang sumagot si Yep-ing, sabay kuyom ng mga kamao sa tuwa, bakas sa kanyang mukha ang matinding determinasyon, oo, senior brother is so cool. Makaraan ang ilang saglit,
makikita si Su Changyu na mabilis na tumatakbo, umiiyak, nilalamon ang bigat ng kanyang damdamin. Pagkatapos, nagpagulong-gulong siya sa lupa, hindi mapakali. Worry bang isang batang hindi binilhan ng candy ng kanyang ina? Kasabay nito, mariin niyang sambit, puno ng lungkot at pagmamalabis, isang mumurahing manual sa lansangan at na-master niya. Niloloko ba ako? Dagdag pa niya, ako mismo. Hindi ko pa nga lubos na na-master ang tunay na isa, tama na, sobra na ito. Sa dapit hapon, makikita si Su Changyu na papalapit sa tahanan ni Shu Luochen. Bahagya siyang nakayuko, dala ng bigat ng kanyang damdamin, habang mariing nagwika, "Hi, wala na, siya'y little junior brother lamang, hindi kami magkapareho." Dagdag pa niya, puno ng kalungkutan, mas dapat kong ituon ang sarili sa kinabukasan ng sekta. Pagkaraan, tumingala siya, tinanaw ang papalubog na araw, kasabay ng mariing sambit, "Luochen, ano man ang gawin mo, huwag mong ulitin ang pagkakamali ng iyong senior brother." Dagdag pa niya, "Mga portrait at lahat ng walang saysay na yon, kung hindi, tiyak na muli kang pagagalitan ni Master." Ngunit, bahagya siyang natigilan, at sumilay ang ngiti sa kanyang labi, bakas sa kanyang tinig ang kumpiyansa habang mariing nagwika, hindi mangyayari yun. Si Luochen ay mas mahinahon kaysa sa akin, dagdag pa niya, tiyak na igagalang niya ng lubos ang orihinal na layunin ng artist. Sa puntong ito, makikita si Su Changyu na nasa bakuran ng tahanan ni Shu Luochen. Dali-dali niyang tinawag ang pangalan nito upang siya'y pagbuksan, kasabay nito, mariin niyang sambit, "Luochen, buksan mo, ako ito, si Changyu." Ngunit bigla siyang natigilan nang mapagtanto niyang hindi pa rin lumalabas si Shu Luochen sa kanyang silid. Napasinghap siya, bakas sa kanyang mukha ang pagtataka, habang pabulong na wika, "Ano ito, halos hapon na, bakit siya'y natutulog pa rin? Nararamdaman ko ang kanyang presensya, malinaw na nasa loob siya." Dagdag pa niya, habang hinimas ang kanyang ulo, hindi ito karaniwan kay Luochen, siya'y laging disiplinado. Hindi nagtagal, unti-unting bumukas ang pintuan, at bumungad si Shu Luochen, bakas sa kanyang mukha ang kalungkutan, habang tinatawag niya si Su Changyu na senior brother. Nang makita ito, bahagyang napakunot ang noo ni Su Changyu, mariing nagtanong, puno ng pagtataka, "Luochen, ano ang ginagawa mo? Bakit ka umiiyak?" Ngunit bago pa niya matapos ang kanyang pangungusap, biglang sumugod si Shu Luochen, sabay yakap ng mahigpit, dala ng bigat ng damdamin. Sa puntong ito, makikita ang mukha ni Su Changyu na tila nasasakal sa higpit ng yakap ni Shu Luochen. Kasabay nito, mariing sambit ni Shu Luochen, nanginginig sa kalungkutan, "Senior brother, huwag ka nang magsalita, nauunawaan na kita." Pagkatapos, malakas na humiyaw si Shu Luochen, umiiyak na parang isang batang pinalo ng sariling ama. Kasabay ng hagulgol ay pasiga niyang sambit, puno ng desperasyon, "Ikaw lang ang tunay na nakakaunawa sa akin, senior brother." Galit namang wika ni Su Changyu, bakas sa kanyang mukha ang halong inis at pagtataka, "Ano bang ginagawa mo? Itinuring lang kitang kapatid." Pagkaraan, mariin niyang hinawi si Shu Luochen, dahilan upang makakuha siya ng ilang metrong distansya, matalim niyang tinitigan ang kapatid sa sekta, naglalagablab ang galit sa kanyang dibdib, kasabay ng mariing sambit, "Lumayo ka sa akin, nakakatakot ka." Ngunit hindi pa rin nagpigil si Shu Luochen, mariin niyang inilahad ang bigat ng kanyang damdamin, halos pumutok ang kanyang tinig, "Senior brother, nauunawaan ko na, alam ko na kung bakit gabi-gabi kang nakaupo sa gilid ng bangin, tahimik at nag-iisa." Dagdag pa niya, puno ng pighati, "Ang bagong junior, hindi siya isang walang silbi, isa siyang henyo, hindi ba?" Nang marinig ito, bahagyang yumuko si Su Changyu, napabuntong hininga, bakas sa kanyang mukha ang bigat ng damdamin, "Ha? Napansin mo rin pala, wala na tayong magagawa." Ngunit bigla siyang natigilan nang muling yamakap si Shu Luochen, umiiyak na parang isang bata, dahilan upang dumilim ang mukha ni Su Changyu, kasabay nito, mariing winiwika ni Shu Luochen, nanginginig ang tinig, "Masyadong malupit ang kanyang talento, hindi ko na kayang mag-cultivate pa." Dagdag pa niya, halos mabasag ang kanyang tinig, "Ang Dao heart ko'y nagkalasog-lasog, ikaw lang ang nakakaunawa sa akin, senior brother." Hindi na nakapagpigil si Su Changyu, dala ng matinding inis, mabilis niyang inapakan ang mukha ni Shu Luochen, dahilan upang mapa-address ito, kasabay nito, mariin niyang sambit, "Tama na, ayusin mo ang sarili mo. Anong klaseng asal ito? Kapag nakita tayo ni junior sister, kakalat ang mga chismis." Agad namang tumugon si Shu Luochen,
umiiyak at nagpupumiglas, narinig na niya tayo. Ako'y nadala lang ng emosyon, dahil sa wakas ay may nakilala akong kapareho ng aking nararamdaman. Sa sandaling yun, mahina akong tumitig si Su Changyu sa kanya, bahagyang ngumisi upang pakalmayan si Shu Luochen, kasabay nito, kalmadong nagtanong, kalimutan mo na yan, sabihin mo, binigyan ka rin ba ng painting ni Junior? Nang marinig ito, bahagyang natigilan si Shu Luochen, bakas sa kanyang mukha ang pagkagulat at pagtataka, mariin niyang wika, ha, paano mo nalaman? Pagkatapos, mahina akong kinuha ni Shu Luochen mula sa kanyang kasuutan ang bagay na ibinigay ni Yep Ying, kasabay nito, kalmado niyang sambit, oo, ginawa niya ako ng isa, halika, Big Brother, matagal ko nang hinihintay na makita mo ito. At nang walang pagdadalawang isip, masigla niyang ipinakita ang kanyang painting, bakas sa kanyang mukha ang pagmamalaki at pagmamalabis, sabay tanong, ano sa palagay mo? Hindi pa siya nakontento. Ipinakita rin niya ang tulang isinulat niya sa portrait, isang tula na sumasalamin sa bigat ng kanyang damdamin, ang nyebi bumabagsak, ang hangin ay humahaginit, ang dalamhati kong ito, tanging si senior brother lamang ang makauunawa, at sa huli may nakasulat pa, isinulat ni Shu Luochen sa 3 araw ng 4 na buwan sa kalendaryong lunar. Kasabay nito, mariing wika ni Shu Luochen, puno ng yabang, tingnan mo ang inscription, tanging mga senior disciple lamang ang makakaunawa nito. Samantala, nang masilayan nito, para bang binagsakan ng napakalaking bato si Su Changyu, natigilan siya, bakas sa kanyang mukha ang matinding pagkagulat, hindi makapaniwala sa kanyang nakita, isang tula mula mismo sa painting ni Shu Luochen.